Dear Kuya Poy, ito na siguro ang katumbas ng ginawa naming panloloko at pananakit sa mga dati naming karelasyon. Ako po si Belinda, 35 years old mula dito sa probinsya ng Laguna. Marahil maraming magtataas ng kilay sa kwentong ibabahagi ko sa inyong programang Heart to Heart. Ang dahilan kung bakit nagdesisyon akong sumulat sa inyong programa ay para maibsan at tuluyan ng mabunot ang tinik na nakabara sa puso at sa konsensya ko. Nangyari yan matapos parehas kami ng asawa ko ngayong si Donald na piliing lokohin, saktan at iwanan ang nooy mga karelasyon namin, Kuya Poy. Bago ko kasi makilala si Donald, ay may 10 taon na siyang karelasyon sa kanyang kasintahan na si Roanne, habang ako naman ay nasa 2 taong relasyon din sa boyfriend ko na si Arnold. Wala sa bokabularyo ko ang paraan na ginawa kong panloloko kapiling ngayon ang kakutsaba at asawa ko na si Donald. Instantly matapos kong makilala si Donald ay mabilis kaming nakapagpalagayang loob. Na-inlove ako ng sobra sa kanya, Kuya Poy, kaya kahit may naghihintay na matinding kasalanan ay nagawa naming ipaglaban ang aming relasyon. Naging okay naman ang breakup ko sa boyfriend kong si Arnold noon, pero hindi ko inaasahan na magugulo ng aming relasyon ni Donald ang pakikipaghiwalay naman niya sa kanyang 1 dekada ng karelasyon na si Roanne. Hindi kasi tinanggap ni Roanne ang alok na pakikipaghiwalay ni Donald sa kanya noon. Nalaman ko na lamang na labis na nawasak si Roanne sa breakup ng asawa ko na ngayon na si Donald. Sa totoo lang, sinubukan pang isalba ni Roanne ang kanilang relasyon ni Donald pero sa kabila ng pagpupursige niya, ay ako pa rin ang pinili ni Donald. Huli na nang mapagtanto ko ang matinding nagawa naming kasalanan ng asawa ko sa mga dati naming karelasyon. Siguro kung ako mismo ang personal na humingi ng sorry kay Roanne ay posible pang mabawasan ang bigat na dinadala ko sa ngayon. Makalipas ang 1 taon namin na pagiging magkasintahan ay nagawa na nga ni Donald na sorpresahin ako sa kanyang proposal sa akin. 1 year after ng proposal, ikinasal na nga kami ng mister ko, Kuya Poy. Sobrang thankful ako dahil siya ang dumating sa buhay ko. Ramdam ko ang pagiging very supportive at caring niya pagdating sa akin. I got the financial security mula sa kanya na hindi ko naranasan sa mga dati kong karelasyon. Milya-milya ang layo niyan dahil ako pa mismo ang provider sa mga dati kong naging boyfriend. Ipinagbubuntis ko ang unang anak namin ni Donald, Kuya Poy, at matapos nga ang panganganak ay dito na ako nakaranas naman ng postpartum depression. I felt pressured taking care of our daughter. Idagdag pa ang hindi ko masyadong maramdamang suporta mula sa aking mister. Kung hindi busy sa work ay palaging nasa kanyang mga barkada itong si Donald. To cut the story short, nahuli kong may ibang babae ang asawa ko, Kuya Poy, pero hindi ito si Roanne. Ang babaeng winasak namin dahil sa pagmamahal niya ng lubusan para kay Donald. Hindi siya. Hindi ko sinabi sa iba ang nadiskubre kong yun, sa pag-asang maaayos pa sa level namin ni Donald ang problemang pinagdaraanan namin. Nagmakaawa akong magstay sa relationship namin. Masaya ako at nakinig naman siya at nagawa niyang hiwalayan ang kabit niya. Akala ko, Kuya Poy, ay manunumbalik na ang dati naming pagsasama ni Donald. Yan ay matapos naming subukang sumailalim sa mga marriage counseling, pumunta rin kami sa mga simbahan at sinubukan din namin sabay na gawin ang mga bagay na kinahihiligan namin ng mister ko. Pero wala pa rin nangyari. Masakit man, pero hiniling na nga sa akin ni Donald na makipaghiwalay na nga ito sa akin, pero sa kabila niyan ay siniguro niyang patuloy pa rin ang pagsuporta niya sa aming nag-iisang anak. Wala akong nagawa, Kuya Poy. Umuwi na lamang ako sa bahay ng parents ko at kasabay niyan ay napagdesisyonan na namin ang co-parenting setup para sa aming unika iha. Mahal ko pa rin si Donald sa kabila ng lahat na nangyari, pero may bago na naman akong problema. Nalaman ko kasi na he's trying to get yung pinsan ng ex-girlfriend niya na si Roanne para maging business partner naman. Noong una ay hindi ko naman iniisip ang problemang yan. Pero nagbago
Matapos kong pakialaman ang telepono ng asawa ko at dito ko nga na-discovering kinukumusta ni Donald si Roanne sa pinsan niyang business partner niya. Sa katunayan, single pa rin pala itong si Roanne pero merong idinedate. Naalala ko rin, Kuya Poy, na may isang bagay na hindi masabi-sabi ni Donald habang sumasailalim kami noon sa marriage counseling. Suspetsya ko tuloy baka nagkaroon ng pagkikita itong si Donald at ang ex-jowa niyang si Roanne. Kaya ko naman tanggapin ang lahat ng karma sa akin, Kuya Poy. Pero ang gusto ko lang sana ay masiguro na buo pa rin talaga ang aming pamilya sa ngalan na nag-iisa naming anak. Pasensya na po kayo sa mahabang storyang ipinadala ko sa inyong programa. Ganun pa man, ay umaasa ako na kahit papaano ay mabibigyan ng payo ang isang kagaya ko na dumaranas ang napakatinding pagsubok at kalungkutan sa buhay. Lubos na nagpapasalamat, Belinda. Dear Kuya Poy, Unang-una, bakit ka ngayon makukonsensya, Belinda, sa inyong kalokohan na ginawa noon ni Donald? Ngayon mo pa naisip na sinisingil kayo sa mga panloloko ninyo sa mga karelasyon nyo noon. May kakatihang taglay talaga itong si Donald. Problema niya yun at wala kang kinalaman doon at walang kinalaman yung pang-iiwan nyo sa mga jowa nyo noon just to be with each other. Desisyon nyo ng partner nyo to be with each other, okay? Unless pinilit mo siya, pinikot, o kaya naman ikaw ang pinilit niya, talagang nakapagsisi nga. Pero kung wala namang puwersahan na nangyari noon, wala kang dapat na balikan sa nakaraan. Ang hindi lang maganda sa inaasal mo naman ngayon, si Belinda, ay yung naghamon ng hiwalayan itong partner mo at pumayag ka naman, panay pa rin naman ang bantay mo sa kanya. Diba? Simplify. Do not complicate things. Kung aayusin ninyo ang problema ninyo, ayusin ninyo ng walang sumbatan. Ha? And if you decide to stay in love, then continue loving each other. If you decide naman to leave, then leave. Don't look back. Yung co-parenting na lang, yun na lang ang balikan mo. Maging magulang na lamang kayo doon sa bata, wag mo nang pilitin na maging asawa pa sa kanya kasi kung pumayag ka naman na makipaghiwalay na sa kanya in the first place. Ha? Simplify things. If you decide to stay in love, then love. If you decide to leave, then leave and never look back.